Lumabas na ang resulta ng prenuptial exam. Ang katawan ni Wen Xiao, lahat ay normal. Tanging si Miss Wen ay hindi madaling mabuntis. Pagkansela ng kasal. Binayaran ko ng 5 milyong piso para pakasal sa'yo. Hindi kita pinakasalan para maging amo ka lang sa bahay. Kaya pala ayaw mong pahawakan sa akin. May sakit ka pala. Ajay. Nakuha natin ang maling report ng doktor. Ito na ang tamang report. Madali kang mabuntis. Basta matulog lang. Siguradong mabubuntis. Nako. Ajay. Hintayin mo ako. Anong nangyari? Buti na lang dumating ka. Ang pamangkin mo ay parang manok na hindi nangingitlog. Ibalik mo na ang bigay kaya. Dalhin mo na siya palayo. Wen Xiao, huwag kang magagalit. Dadalhin ko na si Shuyi pauwi para maalagon. Tsaka, ang ganitong sira na ospital, sino ang makakatiyak kung tumpak ang pagsusuri? Yan Chen. Sino ba ang hindi nakakaalam na ang ospital na sinuportahan ng pamilya mo ay mahirap makakuha ng appointment? Mayroon pa bang mga tao na nagdududa sa teknolohiya ng ospital? Hoy, ang ganda naman ng dalagang ito. At mabait pa. Ngunit kung mag-asawa siya sa ganitong uri ng lugar, mapapahirapan siya ng husto. Mabait naman siya. Pero ganito pala ang mga babae. Na walang kaluluwa. Hindi ka pa ba susunod? Kay Wen Xiao, lumuhod ka at humingi ng tawad. Sinasabi ko sa iyo, mababang karote ang pamilya Wen kung ang Wen Corp at ang Wen Xiao ay hindi magkasundo. Kasama ang pagbalik ng Do, wala na ang pamilya Wen. Naiintindihan ko na, tita. Mamaya, magpapaschedule ako ng appointment sa espesyalista para magpa-recheck. Malas ka. Malakas ka ba? Matulog tayo ngayong gabi. Talaga nga namang ang mga lalaking gwap ay hindi naman mapapakinabangan. Magtipid ka ng lakas. Mamaya, magsisigaw ka sa kama. Tinawagan kita buong gabi pero hindi mo sinagot. Saan ka nagtago? Tita, kahapon naging abala ang kumpanya. Nag-overtime ako. Walang kwentang hindi nangingitlog. Ang tawag ni Wen Xiao para kanselahin ang kasal ay dumating na sa bahay. Nandito ka pa rin nag-overtime kahit anong paraan pa ang gamitin mo. Kaya pala siya mula sa pamilyang Wen. Kailangan mong makuha muli ang loob ni Wen Xiao. Kung hindi, huwag ka nang umuwi sa bahay na ito. Nagpapanggap ka bang napakabait? Hulaan mo kung alam nila na buong gabi kang sumigaw sa akin kagabi. Saan ka nagmamadali? Magbigay ka ng numero mo. Bata, ang ay nagkakahalaga lang ng 200 piece. Mas mabuti pang bumalik ka at magsanay pa. Hindi na ako babalik pa. Maghanap ka na lang ng iba. Hello, Liwan. Naalala ko, sinabi mo dati, tungkol sa Wen Group ng O-City na nagbebenta sila ng stocks. Bilhin mo lahat para sa akin. Opo. Makinig kayong lahat sa akin. Mamaya, darating ang bagong chairman. Siya ang nag-iisang pinuno ng pamilya Wo sa bayan ng H. Huwag kayong magkakamali. Pamilya ho sa bayan ng E. Hindi mo alam. Ang pamilya Wo ang numero 1 mayaman sa bayan ng H. Ang kanilang negosyo ay laganap sa buong mundo. Ang kanilang pinuno, na si Yan Chen Wo ay kilala sa pagiging mahigpit. Sa murang edad, siya na ang una sa listahan ng mga pinakamayaman. Dati, nangangamba pa ako na malugi ang ating kumpanya, at hindi makahanap ng trabaho pagkatapos umalis. Ngayon, ang ganda. Kung sakaling magustuhan ako ni Chairman Wo, makakasal ako at magiging asawa ng mayamang tagapagmana. Huwag ka nga. Wala kang porma, at wala kang magandang lahi. Kung pipili si Chairman Wo, ako ang pipiliin niya.
Magandang araw, Chairman. Hindi ko akalain na ang pinuno ng pamilya ho sa bayan ng E ay nakatulog ko bilang isang male mod. Magandang araw, Chairman. May mga bulong-bulungan tungkol sa pagdating ng bagong chairman. Sabi nila, tataas daw ang sahod sa bawat departamento. Hindi lang natin alam kung gaano kalaki ang itataas. Sana kami sa front desk ay makatanggap din ng dagdag na sahod. Maaga akong naulila sa mga magulang. Inampon ako ng pamilya ng aking tiyuhin. Hindi lang nila inagaw ang WenCorp, kundi inilagay pa ako bilang front desk. Ngayon, dahil mahina ang operasyon ng WenCorp, tuluyan na nila itong ibinenta. Kailangan kong makahanap ng paraan para mabawi ang grupo. Anong nangyayari sa iyo? Palagi kang nasusuka, hindi ka kaya buntis. Wala lang. Baka lang talaga mahina ang tiyan ko. Para sigurado, magpapatest na lang ako. Magandang araw, Chairman. Ano ang maganda? Hindi ba't sinabi mong mahina ang aking kakayahan? Anong pinagsasabi nitong batang ito? Pupunta na ako sa trabaho. Pregnancy test. Hindi kaya siya buntis? Ayusin mo para sa lahat ng empleyado ng grupo na magkaroon ng libreng medical check-up. Ang mahalaga, maglaan pa ng higit na mga gynecological check-up. Chairman Wow, parang nangangalap ka ng mga kandidata. Lumayas ka. Hello, Ma. Anak, sa club, inayos ko para sa iyo. Ang ilang mga babae, bakit hindi ka pumunta doon mamayang gabi? At tingnan kung mayroon kang magugustuhan. Hindi na kailangan, Ma. Hindi pwedeng madaliin ang ganitong bagay. Bakit hindi? Sa mga taon na ito, ikaw at yun, parang lalaking manok na hindi nangingitlog. Wala ka pang nagagawa. Anak, kung gusto mo ang mga lalaki. May anak ang iyong tiyo, nakatatapos lang umuwi mula sa ibang bansa. Pwede ko rin siyang ipakilala sa iyo. Ma, baka pwede mo pang hintayin muna. Baka sakali, makakakarga ka na agad ng apo. Sinabi mo iyan ha, huwag mong lokohin ang iyong ina. Paano ko naman kayo lolokohin? Baka pwede mo munang bumili ng mga damit para sa bata o kaya'y kumuha ng ilang play area. Talaga ngang buntis na siya. Bilisan mo. Bilisan mo, pumunta ka at bilhan mo ako ng 2 malaking tindahan ng gamit pambata. Tapos, bumili ka pa ng ilang amusement park. At ano pa, gatas para sa sanggol. At lampin, kailangan lahat ihanda. Kailangan din nating pumunta sa North America at bumili ng ilang gold mines. Hindi dapat mahirapan ang bata, kahit sino pa ang magtiis. Opo. Nasaan ang pregnancy test ko? Ano ang hinahanap mo? Nag-arrange ang kumpanya ng medical check-up. Tara, sama ka sa amin. Bakit biglang nagkaroon ng check-up? Baka natatakot si Chairman Wu sa ilang mga pribado, gawin na magulo sa kumpanya. Kaya kailangan talaga ang check-up. Para hindi damumi ang grupo. Kausin, kung ganyan ka nag-aalala para sa sarili mo, pwede kong unahin ang sa akin. Hindi ako nagmamadali. Wen Shuyi, ikaw. Tara na. Miss Wen, congratulations, buntis ka. Paano nangyari? Hindi ba't sa huling prenuptial exam, sinabi nilang baog ako? Yung dat ay isang malaking pagkakamali. Ang aming nurse ay nagpalit ng report ng prenuptial exam sa ibang babae na kapareho mo ng pangalan. Sa totoo lang, madali kang mabuntis. Ano? Lagot na. Dahil sa inyo, patay na ako. Maaari ko, natulungan kang sabihin kay Ginoong Wen. Ang paliwanag. Ano ang ipapaliwanag? Ang bata ay hindi naman. Itong medical check-up. Sigurado kayong pananatilihing pribado. Oo naman, ito ay personal na privacy. Pakisuyo, ay book mo ang operasyon para sa susunod na linggo. Ngunit, ang bata ay malusog. Sigurado ka bang gusto mo ng operasyon? Tandaan mong pumunta sa susunod na linggo. Sa ngayon, wala akong kakayahang magbigay ng magandang buhay sa bata, kaya hindi ko talaga kayang ipanganak siya. Wen Shuyi. Hindi ka ba talaga nagpapagulo sa labas at nabuntis? Si Wen Shuyi ay nagsusuka araw-araw nitong mga nakaraang araw. Hindi ba't ito ay morning sickness lang? Kung hindi ka talaga buntis, ipakita mo sa amin ang resulta ng pregnancy test.
Pasensya na, Ate Karen. Ito ang aking privacy. Hindi ko pwedeng ipakita. Aba, sa akin pa talaga magsisekreto. Talagang buntis ka nga. Tignan mo ang pagmumukha niya, malungkot. Sigurado, hindi sa desenteng tao ang pinagbubuntis niya. Nako, edi, isang sweetheart ang pinagbubuntis. Bea, buntis ka na at wala pang asap. Magulo ang buhay mo. Maghintay kang masipa sa kumpanya. Sir Leo. Ano ang ginagawa ninyo rito? Sir Leo, may problema po sa resulta ng medical exam ni Bea. Doktor ka ba? Ako. Sir Leo, ito po ang medical report ni Binibini Bea. Talagang ang buntis siya. Pero, Binibini Bea, nag-schedule po ng operasyon sa weekend. Paano siya naglakas loob na ipalaglag ang anak ko? Huwag niyo siyang operahan. Opo, Sir Leo. Hindi ko akalain na ang anak ni Binibini Bea ay galing sa pinakamayamang pamilya sa Isla ng Puso. Kay Sir Leo, munti ka na tayong mapahamak. Ipinaalam sa lahat ng ospital sa bayan ng Silangan. Walang sinuman ang pwedeng operahan si Bea. Ayusin niyo ang pag-aalaga sa kanya. Huwag ninyong hayaang may mangyaring masama sa kanya. Sir, sa aking pagsisiyasat, tila mahirap ang kalagayan sa pananalapi ni Binibini Bea. O kaya, Ganito na lang. Ipahayag mo na, tataasan ang sweldo ng lahat sa grupo. opo. Grabe, ako, itong nasa front desk, nakatanggap pa ng 50% dagdag sahod. Sa akin, 60%. Ako rin, napakaheneroso naman ng bagong chairman. Bakit ang laki ng naging increase ko? Bea, magkano ang naging dagdag sahod mo? Siguro hindi naman lumaki ang sahod mo. Baka 3,000 pa rin, di ba? 8. Siguradong hindi kasing laki ng sa iyo ang naging increase ko. At saka, hindi pwedeng pag-usapan ang sweldo ng pribad. Ikaw, Sige na. May kailangan lang akong gawin, lalabas muna ako. si Bea, nakakuha ng dagdag sahod na 20,000. Ang aplikasyon para sa dagdag sahod ay kailangan muna maaproba ni Manager Chen. Siguro itong si Bea para sa dagdag sahod, nagpahinga kasama si Manager Chen. Talagang ang buntis siya. Siguradong anak ni Manager Chen ang dinadala niya. Kung hindi, si Manager Chen na kuripot. Paano niya mabibigyan ng ganoon kalaking dagdag sahod? Bea, tapos ka na. Pasok. Manager Chen, gusto ko sanang magtanong tungkol sa dagdag sahod ko. Kung nagkamali ba, paano naman naging 20,000%? Nga, maliban sa akin, sino pa ang magiging mabuti sa'yo ng ganito? Bea. Bea. Sabi ko na nga ba't may problema ang laki ng increase. May asawa at anak na si Manager Chen. Matanda na at kalbo. Hindi ko akalain na nagawa pa ni Bea na sumama kay Manager Chen. Si Bea, para lang umakyat sa taas. Anong hindi niya magagawa? Hindi pa alam ng lahat, di ba? Ang increase ni Bea ngayon ay 20,000%. Para lang makakuha ng dagdag sahod, kinontak niya ang kanyang boss. Talagang walang hiya. Diyos ko, talaga palang si Bea ay walang pinipiling paraan. Wala akong kinalaman dito. Bea, sinabi ko na, may asawa at anak ako. Ikaw pa rin ang kumontak sa akin. Hindi ko ginawa. Tapos sasabihin mong hindi. Sa dami ng mga mata namin, nasaksihan namin lahat kanina, halos hindi ka na makapaghintay, yakapin at halikan si Manager Chen. Palagi ka namang tinatanggihan ni Manager Chen. Ikaw ang kusang lumapit, talagang walang hiya. Tama, matibay na ang ebidensya. Nagkakatwiran ka pa? Nasaan ang mga gwardya? Mga gwardya, bilis. Ilabas nyo ito, babae sa opisina. Bitawan niyo ako. Paulo po. Bea, tapos ka na. Paulo po, isusumbong ko siya. Bitaw. Anong nangyari? Ipaliwanag mo ng malinaw. Isusumbong ko siya. Si Bea ay gumawa ng kalokohan sa opisina. Kumontak sa boss. Buntis sa anak ng boss na little darling. Ang resulta ng pregnancy test ko ang patunay. Ikaw na ang magsabi. Hindi ko kinontak si Manager Chen. Bigla niya lang akong niyakap. Lagi akong lumalaban. Huwag niyong paniwalaan ang kanyang mga paratang. Paulo po, mga kasinungalingan lang niya yan. Bea, huwag ka nang magpalusot. Lahat tayo alam na dati, nagpupunta sa trabaho na may mga marka sa leeg. I check ang sihig. Opo.
Paano mo ako babayaran? Bitawan mo ako. Nakita nyo na lahat, di ba? Si Manager Chen ang umabuso dahil sa kapangyarihan para guluhin ang kanyang nasasakupan. Ilabas niyo siya. Paulo po, nagkamali ako. Pasensya na, huwag niyo akong tanggalin sa trabaho. Bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Ikaw na basura ka. Niloko mo kami. Pasensya na, Bea. Kami ang nagkamali sa paghusga sa iyo. Kayong lahat, lumabas na. Bea, ikaw, manatili ka dito. Paulo po, salamat kanina. Hindi ka naman talaga nagkamali. Paulo po, ang talino nyo bilang inyong pamumuno sa kumpanya ay karangalan ng kumpanya. Anong pagpapanggap yan? Paulo po, nagkamali kayo ng intindi. Hindi ako umaarte. Noong araw na sinabi mong ang aking gali ay nagkakahalaga lang ng 200 piso at sabihing mas magsanay pa ako bago magbenta. At sinabi mo pa na huwag na akong bumalik bilang customer at maghanap na lang ng iba na pagbentahan. At sinabi mo pa na maganda lang ako tingnan pero wala namang silbi. Nakalimutan mo na ba lahat yan? Paulo po, nagkamali lang ng intindi. Hindi ko sinasadya, inisip kitang male model. Tapos yung buntis ka sa anak ko, hindi mo sinabi sa akin. Isa rin bang misunderstanding? Buntis ako sa anak ng dati kong fiancé. Paulo po, bakit po kayo nagmamalasakit ng ganito sa akin? Baka naman may gusto na kayo sa akin. Paulo po, hindi ko akalaing sa opisina. Ganito pala. Mauuna na akong pumasok sa Baka, may pagkakataon pa akong bumalik bilang customer. Anak ng dating Fayan? Sinungaling ka. Malinaw na yon ang una niyang pagkakataon. Hindi pa ito ang tamang panahon para magpakasal at magkaanak. Hindi dapat ipanganak ang batang ito. Doktor, nagpa-schedule ako ng operasyon para sa araw na ito. Pasensya na, hindi namin magagawa ang operasyon dito sa ospital namin. Bakit po? Nakaschedule na ako ilang araw na ang nakakaraan. Pasensya na, Bea, maaari po kayong sumubok sa ibang ospital. Ang bayad sa operasyon na lalagpas sa itinakdang oras ay automatikong babalik sa inyong account. Pasensya na, medyo masama ang kondisyon ko nitong mga nakaraang araw. Baka makaapekto sa magiging resulta mo. Talagang hindi ko magagampanan ang operasyon mo. Pasensya na, puno na ang aming mga operasyon. Ang mga ospital na ito ay walang makapag-opera. Gaano na katagal mula nang huli kang umuwi? Malaki ka na, lumalakas na ang iyong mga pakpak, bumalik ka kaagad. Shui! Maganda mong araw ay darating na, si Master Wen. Nakalimutan ng dating sama ng loob, handang gumastos ng 30 milyong piso para pakasalan ka. Mga babae nga naman, kailangan din nilang mag-asawa. Kapag sumama kay Master Wenji, siguradong hindi siya maghahirap. Tito, Tia, tinawag niyo ako pabalik para lang ibenta ako kay Wenji. Anong ibenta ang ibig mong sabihin? Gusto ng tito na pakasalan mo si Wenjing. Iyon ay pagtatamasan ng ginhawa. Kahit ayaw mong magpakasal ngayon, kailangan mong gawin. Huwag kang mag-alala, Shui. Hanggat maayos ka sa akin, hindi kita pababayaan. Hindi ako magpapakasal. Interesante. Ngayon lang kita nakitang ganito. Master Wen, hindi ka ba palaging? Hindi mo pa siya nagalaw? Mga babae, alam mo na. Pagkatapos matulog ng isang gabi, titino rin yan. May punto ka. Sayang. Buntis ako. Hindi nyo na ako magagamit para sa pera. Buntis? Imposible. Hindi ba't baog ka? At dati, hindi mo ako pinapayagan na hawakan ka. Ganito ka, Biles. Nagkaanak ka na agad sa ibang lalaki. Master Wen, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin naming ipapa-abort niya ang bata. Tungkol sa bayad sa kasal. Mura na yan para sa'yo. Okay na ba yan? Walang problema. Hindi ko pa nasusubukan ng isang buntis. Subukan natin ngayon. Hindi naman masama. Lumayas ka. Kung ayaw mo ng magandang pagtrato, haharap ka sa parusa. Bakit biglang uminit? Walang hiya kang bata ka. Gusto mo pa rin magtago? Sinasabi ko sa inyo, ang nasa loob ng tiyan ko ay ang anak ng pinuno ng pamilyang Ho sa Hong. Kung magtatangka kayong galawin ako at ang aking anak, maghanda na kayo sa kapahamakan. Si
Sino ba ang hindi nakakaalam na ang pinuno ng Wu family ay mataas at makapangyarihan? Na hindi kailanman dumidikit sa babae. Natuto ka pang magsinungaling. Hu Yanshen, iligtas mo ako. Nagrereklamo ka pa sa kanya? Hello, Hu Yanshen, iligtas mo ako. Nagrereklamo ka pa sa kanya? Wen Shui. Nasaan ka, Wen Shui? Anong nangyari? Mom, maaaring nasa panganib ang iyong manuga. Magdala ka ng tao at sumama ka sa akin. Opo. Ano? Gusto kong makita. Sino ang magtatangkang galawin ang aking manuga? Wen Shui. Gusto ko lang talaga ang iyong pagiging mapaghimagsik. Iba sa babaeng masunurin. Bitawan mo ako. Master Wen, nandito kami ngayon. Kahit anong gusto mo, pwede. Sweetheart, nangangagat ka pa? Malapit na si Hu Yanshen. Ay nap, si Wu Yanchen pa. Iyon ay sa Hong Kong. Pag tumapak lang sila, kaya nilang sirain ang isang buong pamilya na magkagusto sa iyo. Huwag ka nang mangarap pa. Maging mabuti ka at sumunod kay Master Wen. Hindi ka masyadong maghahirap. Sa aking kama. Naiisip mo pa ang ibang lalaki? Ang babae ko, pinagkakainteresan mo. Kumusta ka? Hu Yanshen, sa wakas dumating ka na. Ikaw pala yung sweetheart na yun? Hindi mo ba alam kung sino ang tatay ko? Naglakas loob kang agawin ng babae ko? PWE, hindi kami ang basta-basta maapi. Ito ay Jiang Ling, ang panganay na young master ng pamilyang Wen, Wen Jing. Ang pera ng pamilyang Wen, kaya kang ibaon sa lupa anumang oras. Pinapayo ko sa iyo, magmadali kang lumuhad kay Master Wen at yumukod para humingi ng tawad. Anak. Anak, kumusta ka? Huwag kang matakot. Simula ngayon, walang magtatangkang umapi sa iyo muli. Huwag ka munang magsalita. Dadalahin kita sa ospital. Liyuan, sa loob ng 3 minuto, pababagsakin ko ang pamilyang Wen. Paano ang iba? Nagkasala kay Wen Shui. Pagbayarin mo sila ng doble. Huwag mong palampasin ang isa man sa kanila. Opo. Huwag kang umalis. Dahil lang sa'yo, nagtatapang kang basyosan si Madam Wen Shui. Hindi ba't isang sweetheart lang yan? Huwag kang magpanggap na malaking tao. Pababagsakin ng pamilyang Wen sa loob ng 3 minuto. Nakakatawa. HMPH. Bastos na anak, sino ba talaga ang nagalit mo? Lahat ng proyekto ng Wen, ang daloy ng pera ay naputol. Nalugi na kami. Ano? Makinig ka. Ang aking boss ay ang pinuno ng pamilyang Wu sa Hong Kong, Wu Yanchen. Ang buong Jiangling ninyo, ang kabuuang yaman ng lahat ng mararangyang pamilya, ay hindi katumbas ng isang maliit na bahagi ng pamilyang Wu. Wen Shui, itong sweetheart na ito, bugbugin mo siya ng husto para sa akin. Gising ka na. Kumusta ka? Ayos lang ako. Salamat sa pagkakataong ito. Ipaliwanag mo. Bakit mo ipina-abort ang anak? Hindi naman sa iyo ang batang ito. Ano nang pakialam mo doon? Susubukan mo pa rin akong lokohin. Sa paternity test report na ito, malinaw na nakasulat, ang taong ito ay akin kay Hu Yanshen. Tapos, ano na? Hu Yanshen. Ayokong magkaanak ngayon. Bakit? Namataay ng kahina-hinala ang mga magulang. Inagaw ng tito at tiyan nila ang kanilang kumpanya. Bagamat nabili mo na ito ngayon, sila pa rin ang mga shareholder ng kumpanya. Wala pa akong kakayahang alagaan ang batang ito. Ang pagpapanganak sa kanya ay magiging kawalan ng responsibilidad. Kung gayon, paano kung matulungan kita? Anong ibig mong sabihin? Pakasalan mo ako. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pera. Pagkatapos ng kasal, ang Hu Groups, lahat ng resources ay magagamit. Tulungan kitang malaman ang katotohanan sa pagkamatay ng iyong mga magulang. Kung hindi ka pa rin kumbinsido, maaari muna tayo magkaroon ng kasal na kasunduan. Kasunduan? Ibig sabihin, kumuha muna tayo ng marriage certificate. Huwag kang mag-alala. Lahat ng gastusin pagkatapos ng kasal, ako ang sasagot. Una, ipanganak mo ang bata. Kung pagkatapos nito ay ayaw mong ipagpatuloy ang kasal na ito, maaari kang umalis anumang oras. Mukhang maganda naman ang mga kondisyong ito. CJ, ngunit ang pagkuha ng sertipiko ay dapat muna nating itago. Sa Jiangling may isang babae na ayaw pa ring ibunyag ang aming relasyon. CJ.
Mabilis na kasal, pag-aanak, lahat sabay-sabay. At ang partner ay malambing at mahinhin. Madaling makuha si Huyanshe. Malaki ang panalo ko. Bakit ka nakatayo lang dyan? Sakay na. Master Hu, saan tayo pupunta? Kasa na tayo, bakit Master Hu pa rin? Kung gayon, Yanshe. Manuga. Sa wakas, nakilala na kita. Itong anak naming ito, tinatago ka ng husto. Tia. Tia pa rin ang tawag mo. Mom. Hoy, halika na, Shuli. Tingnan mo, ito ang inihanda ni Mom para sa iyo. Mga regalo. Magandang araw po, Ginoo at Gina. 20 bilyong halaga ng mamahaling sasakyan. 10 set ng pinakamataas na alahas ng Cartier. 10,000 tail ng ginto. 10 pribadong Airbus eroplano. Shuli, tingnan mo agad kung may gusto ka. Mom, sobrang dami naman ito, hindi ko matatanggap. Ito, kumpara sa sanggol sa ay parang wala lang. Isang maliit na regalo lang ito mula kay Mo. Itong anak kong manigipit. Sa wakas, nagbigay na rin. Tanggapin mo. Huwag mong ipaalam kay Mom na tayo ay magkasundo ang kasal. Mom, maraming salamat. Sige na, Mom, kakarating lang ni Shui. Una ko siyang dadalhin sa kwarto para magpahinga. Naman, sige na. CJ, naiintindihan ko na. Sige, bukas. Anong ginagawa mo? Shuyi, nakikinig ka ba? Naman, Yung Valentine's Day event ng hotel namin. detalye ko sa iyo bukas. Malapit na ang Valentine's Day. Hindi ko alam kung isa ba akong Valentine. Tungkol sa mga lover, hindi ko alam. Pero ngayon, ako ang alaga mo. Alagaan mong mabuti ang sponsor mo. Huwag mo na akong gambalain. Matulog ka na. Pupunta ako sa banyo. Hindi ko akalain. Matiisin ka pala. Shuyi, bumalik ka nga muna sa opisina. Nakalabas na lahat ng gamit mo sa workstation. Babalik ako agad. Bakit ka nagmamadali? Medyo nagmamadali ako. Kailangan ko munang pumunta sa opisina. Ilagay mo lahat ng mga gamit na to sa supot. Itapon lahat sa basurahan. Luoching, sobra ka na. Saan ako naging sobra? Hindi lang itatapon. Pati rin bubbles agin ko. Anong karapatan mo na itapon ang gamit ko? Sa wakas, hindi ka na nagpapanggap na mabait sa opisina. Ayon sa patakaran ng kumpanya, pagkatapos ng 2 araw na absent, automatic ka nang matatanggal. Ilang araw ka nang hindi nagtatrabaho dahil sa pagbubuntis mo. Bakit ka pa nandito sa kumpanya? Tama, mahirap na talaga maghanap ng trabaho ngayon. Ikaw na walang kakayahan. Huwag kang umupo sa pwesto na hindi ka naman nakakatulong. Wen Shuli, ayaw mong magtrabaho pero gusto mo pa rin kumita. Panaginip mo lang yan. Huwag mong isipin na nung araw na nagbayad ka ng mga extra para magkagulo sa ba ay maniniwala na ako sa iyo. Kung talagang buntis ka sa anak ni Mr. Wow, paano ka pa magiging receptionist dito sa kumpanya? Marami pang bagong empleyado ang naghihintay na pumasok. Umalis ka na dito. Aba, ang cute mo naman, hindi mo ako pinansin. Mr. Wow, bakit po kayo nandito? Who? And who? Gusto ko rin sanang itanong sa inyo. Oras ng trabaho, anong ginagawa nyo dito? Mr. Wow, si Wen Shui ay madalas lumiban sa trabaho at lumalabag na sa patakaran. Dapat na siyang tanggalin. Kami ang nagliligpit para sa kanya. Tama. Siya ay lumiban sa trabaho at dinagdagan ng pasanin ng ibang kasamahan sa trabaho. Sobrang babantot niya dahil buntis siya. Hindi siya pumapasok sa Nakatanggap na ako ng ilang reklamo mula sa mga kliyente na nagrereklamo sa akin na walang sumalubong sa kanila pagdating sa kumpanya. Nagsumite na ako ng leave request dati pa. Gusto ko sanang itanong kay Supervisor Luo. Saan ang galing ang sinasabi mong pagliban ko? Matapang ka pa rin sumagot. Ngayon, kailangan kitang turuan ng leksyon. Hindi ko alam na kaya mo na palang tumulong sa akin. Magturo ng leksyon sa empleyado. Hindi, Mr. Wow. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ano bang ibig mong sabihin? Sasabihin ko sa inyo. Kayo.
Bawasan ng 1 taon ang performance bonus nyo, multahan ng 3 buwan na sahod. Kapag may susunod pa, diretsyo kayong matatanggal. Huwag po, Mr. Wow. Alam ko pong nagkamali ako. Yachu, yung pinsan kong dating front desk, araw-araw nagpapakyut sa opisina, habang buntis. Gusto pa niyang akitin si Mr. Kung hindi ka na naman babalik, maaga ka pa ni Mr. Wow. Yung pinsan mo, talagang may tinatago. Kung hindi mo siya turuan ng leksyon, tiyak na mapapantayan ka niya ng posisyon natin. Naiintindihan ko na. Shuzi, nabalitaan ko kanina na may nang-api sa iyo sa opisina. Pinahawak ko na kay Yanshen yan. Sa susunod kong sila, muli kang guluhin. Sampalin mo na lang sila pabalik. Ang manugang na babae ng pamilya, paano ka magpapatalo sa simple? Sa Jiangling? Alam ko na po. Salamat po, Ma. Ma, pinapunta ka dito ngayon dahil gusto lang magbigay ng ilang bahay sa iyo. Bilang regalo para sa iyo, ang kasal niyo ni Yanshen ay dapat gawin agad. Kung hindi, lalabas na ang tiyan mo. Mahirap nang isuot ang wedding dress. Ma, napag-usapan na namin ni Yanshen. Ma, napag-usapan na namin ni Yanshen. Napansamantala. Ma, si Shuli siya. At kailangan naming pag-isipan kung anong klaseng kasal ang gagawin. Gawin ang kasal. Pagdating ng panahon, ang Jiangling ay malalaman na. Paano pa natin maitatago? Tama ka. Maganda. Ito talaga ay isa malaking kaganapan sa buhay. Talagang dapat paghandaan ng mabuti. Pag-isipan. Halika, Shuyi. Pumili ka lang ng kahit anong gusto mo. Tinitingnan niyo ba ang mga bahay? Dito po kayo. Para sa mga kabataan, para mas madali ang trabaho, malaking flat unit ang highly recommended. Maganda ang lokasyon at maganda ang karanasan sa pamumuno. Ito, alin sa mga bahay na ito ang malapit sa Fu Group? Hindi na kailangang isaalang-alang ang mga salik na iyan. Maganda ang real estate nyo. Malalaking flat units na higit sa 1,000 metro kwadrado. Kukunin namin lahat ng mga villa. Yanshen, ay swipe mo ang card. CJ, walang password. Sige po, Mr. Wow. Madam, napakapalad mo. Ang iba kapag nagpapakasal, isang bahay lang ang nakukuha. Pwede ka nang maging big time na landlady. Shuzi, iyong card na ito ay isang gold card na walang limit sa halaga. Kunin mo muna to. Bumili ka ng damit. Masyadong simple ang mga damit. Ma, hindi na kailangan. Sobra na po ang binigay niyo. Huwag ka nang maging formal sa akin. Ma, ibibigay niya sa iyo kaya kunin mo na. Kunin mo na. First time ni Mama na maging biyanan, kaya pagbigyan mo na yung kagustuhan niyang mag-alaga ng manugang sa paborito niyang manugang. Hindi ko matatanggap ang card na para mapanatag si Madam at ang iba pang binigay dati. Itabi ko na lang din kung sakali. Kapag naghiwalay kami, isauli ko na lang kay Huyanshen. Salamat po, Ma. Ang bait mo naman. Sige na. Maglibot na kayo ulit. Mauuna na si Mama. Patawag ako ng mga tauhan para maghanda ng hapunan para sa CJ. Yung tungkol sa kasal, hindi ba napagkasunduan natin na pansamantala muna itong itatago? Pagpili ng wedding dress, mga singsing sa kasal, wedding reception, gaano katagal ang paghahanda nito? Minimum na 1 taon. Sundin na lang muna natin ang gusto ni Mama. Sa huli naman, kapag naipanganak na ang bata, baka hindi na masyado makulit si Mama sa pagmamadali na magpakasal. CJ. Anong nangyari? Kanina si Supervisor Luo, hindi ko alam kung bakit. Nagagalit ng todo, kinagalitan niya ako. Kanina si Supervisor Luo, pinahanap pa niya sa amin para mauna ka. Pumunta ka na dali. Naiintindihan ko na. Tigilan mo na ang pag-iyak. Supervisor Luo, anong kinalaman ko dyan? Lumamig na ang kape, painitin mo nga para sa akin. Kung ulitin ang pagpapainit ng kape, hindi na masyadong masarap ang lasa. Kukuhanan na lang kita ng bagong tasa. Hindi. Painitin mo para sa akin. Painitin mo gamit ang kamay mo. Supervisor Luo, sobra na yata ang biro mo, di ba? Hindi ako nagbibiro. Painitin mo nga. Kulang pa. May 1 o 2,000 na ang katumbas nito. Sapat na yan para sa 1 buwan mong sahod. Supervisor Luo, hindi papatulan ni Wen Shui ang ganyang kaliit na halaga. Buntis ka na nga, hindi ka pa rin mapakali. Hindi ba ang layunin mo ay lumapit kay Mr. Wow para makapasok sa mayamang pamilya? Tama nga, kapag nagbigay lang ng konting serbisyo, malaki ang kinikita. Kung hindi kaya, ako na ang maghahanap ng kliyente para mas malaki ang kita nyo. Nga pala. Supervisor, noong nakaraan, nagpakalat ka ng chismis tungkol sa akin. Tungkol sa aming dalawa ni Manager Chen. Hindi na ba sapat ang kaltas sa sahod mo? Wen Shui, ano bang ibig mong sabihin? Kung wala ka nang masasabi, Supervisor, aalis na ako. Pinayagan ba kitang umalis? Marumi ang sahig dito.
Linisin mo yan para sa akin. Luhod ka. Linisin mo ng dila mo. Supervisor Luo, buntis ngayon si Wen Shui. Napakaselan niya, hindi mag-alaw at hindi masigawan. Paano kung mamaya, magrereklamo na naman siya? Ano na ang gagawin? Kahit buntis ako o hindi ako luluhod. Nagdadalang tao na siya, at naglakas loob na akitin si Sir Wu. Huwag kang magpanggap na malinis. Wen Shui, huwag mong kalimutan na maaga kang naulila. Kung hindi dahil sa pamilya namin na mabait na nag-ampon sa'yo, nakatira ka na sa kalsada. Ipinanganak ka para paglingkuran ako. Alam mo rin pala. Kung hindi dahil sa pagkamatay ng mga magulang ko, magkakaroon ka pa ba ng pagkakataon na magmalaki rito? Wen Shui, kung hindi mo lilinisin ang sahig ngayon, dilaan ang kape, lumayas ka ngayon din. Gusto mong maging aso? Di ikaw na ang dumila. Hawakan niyo siya. Bitawan mo ako. Hindi ka pwedeng pumasok. Bitawan mo. Anong ginagawa niyo? Ito ang epekto ng paglaban sa akin. Anong ginagawa nyo? Sir Wu, bakit ka nandito? Ayos ka lang ba? Ayos lang po ako, Sir Wu. Siya. Si Wen Shui, itong receptionist, kahit maliit na bagay ay hindi niya maayos. At naglakas loob pang sumagot sa akin, ang kanyang supervisor. Gusto ko lang siyang maturuan ng leksyon. Tama po, Sir Wu. Si Wen Shui ay bastos at mapagmataas. Nang aapi ng mga kasamahan, hindi natin pwedeng hayaan ang isang dumi ng daga na sisira sa buong palayok. Kung gayon, kailangan ko pa yatang pasalamatan kayo. Ang walang galang na General Wu, ito ang trabaho ng aming empleyado. Guard, dali, itapon niyo si Maria palabas. General Wu, hindi po ganoon, si Ate Lorna po. Sinadya po niyang manggulo ngayon, binuhos niya po ang kape, at sinadya niya pong pahirapan si Maria. Pinilit niya po itong lumuhad sa sahig, para dilaan ang kape hanggang sa luminays. At Lorna, gusto mo pa bang magdahilan? Ang conference room ay may buong thesis coverage. Maria, Gusto mo pang manakit sa harap ko? hindi po, General Wu, nagkamali po ako. Hindi ko po sinasadya. Gantihan mo ng sampal. Maria, pinsan, hindi ko po sinasadya. Alam ko na ikaw ay isang mabait na babae, hindi mo kayang gawin yan. Hindi mananampal ang isang mabait na babae. Pero ako, si Maria, ay kaya. Maria, paano mo nagawang sampelan ako? Sapat na ba ang 3 sampal? O kung hindi, gusto mo pa ng ilan? General Wu, bakit mo tinutulungan si Maria? Isa lang naman siya sa aming ampon na alipin. Anong karapatan niyang ikumpara sa akin? Kailangan ko pa bang magpaliwanag sa'yo sa mga ginagawa? Lumabas ka. Maaari ka munang magpahinga. Naghanda ako para sa'yo ng damit at lemonade. Salamat po. Kung gusto mong magpasalamat, gawin natin yan mamayang gabi. May hindi tama. Paano kayo nagiging ganyan ka-close ni Sir Wu? Anong relasyon niyo? Ano ang pinag-usapan ninyo kanina? Anong relasyon? Kanina lang, siya, nakikipag-usap lang sa akin tungkol sa ilang bagay sa trabaho. Sige na, tara na. Magtrabaho na tayo. Talaga? Tara na. Dad, Mom, si Wen Shui, naglakas loob siyang sampelen ako ngayon, at pareho tayong naloko niya. Yung mga gumawa ng gulo sa bahay noong araw, siguradong mga extras na kinuha niya. Nakikita ko si Sir Wu sa kumpanya araw-araw. Hindi naman niya binibigyan ng espesyal na atensyon si Wen Shui. Si Wen Shui pa rin ang araw-araw na lumalandi kay Sir Wu. Ang babaeng ito. Naglulukohan pa rin kami. Paano kung talaga si Wen Shui makahiga sa kama ni Sir Wu? Siguradong mahihirapan ako sa kumpanya. Lalo pa nga't ang kaibigan ko, ang panganay na anak ng pamilya Lo, ay matagal nang nanunuyo kay Sir Wu. Kapag nagkaproblema tayo sa pamilya Lo. Hay nako, Wen Shui, lumabis na siya. Bukas, pupunta kami ng nanay mo sa kumpanya para maturuan siya ng leksyon. Ang aga mo namang nagising ngayon. Ikaw ang chairman. Siyempre, hindi mo kailangang mag-clock in. Bilang isang simpleng receptionist, paano naman ako hindi pupunta? May bonus pa na 200 para sa perfect attendance. CJ, papahatid kita mamaya gamit ang driver. Nasaan si Wen Shui? Narito po ako.
Bakit niyo ako hinahanap? Walang hiya ka talaga. Pinalaki ka namin ng mahigit 20 taon. At hindi namin inaasahan. Paano mo nagawa? Ang ganitong kahihiyan? Anong kabalbalan ang sinasabi mo? Ano na naman ang nagawa ko? Ayaw mo pa ring umamin. Matigas na ang desisyon mong humiga sa kama ni Sir Wu, mang-agaw ng lalaki ng iba. Ganito ba ang itinuro namin sa'yo? Si Wen Shui yan, hindi ba? Hindi ko akalain na ganito pala siya. Pupunta pa sa kama ni Sir Wu. Kilala mo ang mukha, hindi ang puso. Mukha namang mabait noon. Ang mga bibig ninyo ay ginagamit lang para manira ng iba, di ba? Anong balita na naman ang narinig niyo mula doon? Lu King. Maninira sa'yo. Alam mo ba kung sino ang panganay na anak ng pamilya Lo? Gustong-gusto ng mapang-asawa si Sir Wu. Kung magkakaroon ka ng problema sa pamilya Lo, buong puso namin, pinalaki ka namin, at ikaw ay ganito ang ginantay mo. Buong puso. Ang tinatawag ninyong buong puso ay ang pagnakaw sa kumpanya ng mga magulang ko para magtrabaho ako para sa matrikula ko. At gusto nyo pa akong ibenta sa mayayamang pamilya para sa inyong magandang kinabukasan. Nagsisinungaling ka. Umuwi ka agad. Bitawan mo, anong ginagawa nyo? Ito ay pagdukot at pananakot. Umalis ka. Ako ay shareholder ng kumpanya. Maniwala ka man o hindi, patatalsikin kita agad. Dad, Mom, ano ang nangyari? Dadalhin niyo ba si Wen Shui sa bahay? Ching Ching, dumating ka sa tamang panahon. Si Wen Shui ay buntis sa anak ng iba. At gusto pang humiga sa kama ni Sir Wu. Ngayon, dadalhin ko siya pauwi para maturuan ng leksyon. Kung gayon, Shui, huwag mo sanang biguin. Ang mabuting hangarin ng aking mga magulang. Tara na. Bitawan mo ako. Sumama ka sa amin. Dalawang basura. Naglolokohan dito. Kayo na naman. Naglakas loob pa kayong guluhin si Wen Shui. Hindi pa sapat ang leksyon na ibinigay ko sa inyo noon. Ikaw na naman, lalaking palaasa sa babae. Hindi ka ba yung extra na inupahan niya? At gusto mo pang magpanggap na si Master Wu, umalis ka na. Ako ang malaking shareholder dito. Kayang-kaya kitang durugin ng pera ko anumang oras. Oh, sabi mo ako ay extra. Kayo dalawa na pinagsama. Ay napakaliit. Ang maliit niyong shares. Matapang kayong sabihin kayo ang malaking shareholder. Napakayabang. Tatawagan ko na agad ang security. Para sa harap ng lahat, mailantad ang kanyang panloloko. Patay na. Dad. Hello, Old Wu. May isang tao dito na nagpapanggap na si Master. Bilisan mong pumunta dito, paalisan mo siya. Kung hindi kita makita sa loob ng 3 minuto, masisante ka na. Ang kapal ng mukha mo. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob magpanggap na si Master Wu. Siya nga, paalisan mo siya. Master Wu? Hindi ko alam na kayo pala yun. Paano ito posible? Baka nagkamali ka. Hindi ba siya yung extra na inupahan ni Wen Shui? Master Wu, patawarin niyo na lang po ako sa pagkakataong ito. Pinilit nila akong gawin ito. Sabi nila, tatanggalin ka nila. Hilahin niyo siya palabas. Ngayon, tapos na ang lahat. Hindi mo ba gustong malaman kung paano namatay ang mga magulang mo? Dapat mong tanungin ang mabuti mong tiyo kung ano talaga ang ginawa niya. Peke lahat yan. Kung gayon, gusto kong itanong. Bakit ninyo, ang sasakyan ng mga magulang niya, nilagyan ng sabotahe? Kasalanan lahat to ng babaeng ito. Gusto ko lang naman na ang bayaw ko, makakuha kami ng kaunting shares. Hindi ko akalain na ang kapatid ko ay pumapanig sa kanya. Gusto ko lang naman siyang bigyan ng leksyon. Kaya, inaamin ninyo na kayo ang nagplano para sa kanila. Siya ang iyong sariling kapatid. Paano mo nagawa iyon? TSK, sariling kapatid, mas pinili pa niyang ibigay ang mana sa iyo na anak na pulot kaysa ibigay sa sarili niyang kapatid na lalaki. Anak na pulot. Hindi ako tunay na anak ng aking mga magulang. Pero, sila ay napakabuti sa akin mula pagkabata. Isipin mong mabuti. Hindi ba ikaw ay may alaala bago mag-3 taon sa pamilya Wen? Iyon ay dahil ikaw ay pinulot lang nung 3 taong gulang ka na? Anong gagawin nyo? Bitawan niyo kami. Hilahin niyo sila palabas. Putulin ang mga kamay at paa, saka isama sa istasyon ng pulis. Master Wu, nagkamali po ako. Hindi ko dapat sinaktan ng aking sariling kapatid at bayaw. Hindi ko dapat inasar si Shui. Master Wu, patawarin niyo na po kami. Humingi ng awa ngayon, ay huli na. Dalhin sila agad. Master Wu.
Ang pamilyang Luo. Tapos na. Wen Shuyi. Lahat kasalanan mo. Kaya pala. Hindi pala ako miyembro ng pamilyang Wen. Sabi ko na nga ba? Paano magagawa ng isang tao na tratuhin ng ganito ang sarili niyang pamilya? Shuri, umiyak ka lang kung gusto mong umiyak. Okay lang. Pupunta na ako sa trabaho. Mabuti na rin para maayos ko ang aking sarili. CJ, magpahinga ka muna. Tumawag ka lang kung may kailangan ka. Kahit anong mangyari, hanapin niyo si Shui at ang kanyang mga tunay na magulang. Opo. Yacho, tingnan mo, siya nga. Mula pagkabata ay malandi na siya, pero okay lang yun. Ngayon, nakalapit pa siya kay Master Wu. Ang aking mga magulang, ang kanyang tiyo, at tiyahin ay pinakulong niya. Anong gagawin natin dito? Naakit niya ang lalaking gusto ng kapatid ko. Tingnan natin kung paano ko siya gagantian. Mom, ang charity gala ngayong linggo, pwede bang imbitahan ang mga taga-Hu Corporation? Oo naman. Pero bakit, bigla silang gustong imbitahan? Alam mo naman na matagal ko nang gusto. Si Yan Chen, gusto ko lang na mas makilala pa siya. Ang charity gala, sa totoo lang ay para sa nawawala ko, tunay na anak. Sana, ang Diyos na may awa. Dahil sa dami ng mabuti kong gawa, mahanap ko siya sa lalong madaling panahon. Peke lahat yan. Ang nagutos sa mga empleyado ng ating grupo na dumalo sa charity gala ay ang anak ng pamilyang Lu. Sabi nila, matagal na niyang hinahabol si Master Wu. Siguro, gusto na naman niyang samantalahin ang pagkakataon para makalapit kay Master Wu. Akala niya kapag nagsuot siya ng gown, mula sa pangit na sisiw, ay magiging swan na siya. Luki, bakit ka nandito? Ang nag-organisa ng charity gala na ito ay ang anak ng pamilyang Lu. Lu Yachu ay kaibigan ko. Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Luki, pakitanto mo ang iyong sitwasyon. Ang pamilyang Luo ay nabangkarote na. Ano pa ang maipagmamalaki mo? Ikaw. Kinki, bakit ka nandito? Pamilyar. Ikaw ay. Hello, ang pangalan ko ay Wen Shui at empleyado ako ng Hu Corporation. Kaya pala, ikaw si Wen Shui. Miss Wen, mukha ka pang bata. Pero huwag mong isipin na laging gagamitin ang madaling daan para umakyat sa kama ng lalaki, para umalis sa daan. Anong pinagsasabi mo? Huwag ka nang magpanggap. May dala ka pang bata sa tiyan mo. At pagkatapos ay hinaanggad mo na naman si Master Wu. Talagang walang hiya ka. Ang babaeng ito ay buntis pa pala. Pribado kong usapin yan. Walang kinalaman yan sa inyo. Aalis na tayo. Hindi talaga ninyo kilala ang mga lalaki. Ang mga tulad ni Hu Yanchen, paanong magkakagusto sa babaeng may anak? Baka matagal na silang magkasabwa. Ang anak ay sa kanya na. King, ano na ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Hindi pa matagal ang pagbubuntis niya. Sino ang makakaalam kung may mangyaring aksidente? Luki. Huwag ka nang magsayang ng lakas. Umamin ka na ng totoo. Ang pinagbubuntis mo, kaninong anak ba yan? Akala nyo ba bobo ako? Alam kong iniisip nyo na ang bata sa sinapupunan ko ay walang iba kundi kay Marco. Hindi pa kasal sina Sofia at Marco. Bata pa lang siya. Walang problema kung makipaglaro. Pero hindi siya pwedeng magkaanak. Anong gagawin mo? Sa tingin ko naman, para kang inosenteng babae. Bakit ang tigas ng ulo mo? Sisihin mo ang sarili mo na hindi ka mapakali. Sinulsulan mo ang lalaking hindi mo dapat ginulo. Nasaan si Isabel? Senyor Marco, masamang balita. Nawawala po si Ma'am. Lee Park, magtipon ng tauhan. Hanapin niyo si Isabel. Opo. Nakita na po si Ma'am. Nasa fitting room po. Tara na. Basta inumin mo lang itong gamot. At ipalaglag ang bata. Hindi ka na namin pahihirapan. Panaginip. Isabel.
Ayoko sa lahat yang ganyang ugali mo. Isa ka lang napulot, isang uli lang pinulot. Anong karapatan mong lumaki na? Laging mahal ng tiyahin at tiyuhin. Inumin mo yan. Isabel, Hu Yanshen. Ang ganda mo pa. Bakit ka nagtatago? Mga wala kayong silbi. Kahit isang babae, hindi nyo pa kayang ayusin. Wen Shui. Shui, kumusta ka? Yanshen. Bilisan mong tawagin ang doktor. Opo. Kayo tatlo, sapat na ang buhay nyo. Kasalanan niya yan lahat. Kasalanan lahat yan ni Wench kung hindi dahil sa kanya. Hindi sana namatay ang mga magulang ko. Hindi rin sana nalugi ang pamilyang Luo. Kasalanan lahat yan ni Wench. Hu Yanshen, isa lang siyang naghahanap ng oportunidad sa matataas. Huwag kang magpadaya sa kanya. Ano ka bang klaseng tao? Yanshen, ang kuya ko lang naman ay para tulungan ka. Makita ang tunay niyang pagkat... Manahimik ka. Gusto mo bang Kuya Shingchi, Yachu, tulungan niyo naman ako. Hilahin niyo siya palabas. Ihatid niyo siya sa kanyang mga magulang. Anong nangyari? Nay, Marka ng paru-paro. Siya ang aking anak. Paano nangyari yon? Siya ang nawala kong kapatid na babae. Kritikal na ang kondisyon ng pasyente at may mga senyales ng pagkalaglag. Gawin ang lahat ng paraan. Unahin ang kaligtasan ng matanda. Opo. Anak, bakit nangyari to? Patawad kung nahuli ako. Tito, siya ba talaga ang anak natin? Hindi ko alam. Talaga pong hindi ko alam. Pero sa likod ng tenga niya ay may butterfly birthmark na katulad ng sa anak natin. Anak, kasalanan ko lahat. Dapat sana'y mas maaga akong dumating. Paano siya magiging kapatid ko? Nay, baka nagkamali lang kayo. tama. Si Wen Shuli nga, ay nabuntis bago ikasal. Isang napakagandang babae. Paano siya magiging ate ko? Dapat sana ibinigyan na siya ng gamot kaagad. Manahimik ka. Manahimik ka kung ayaw mong tahiyan ko yan. Yanshen, nagkamali ako. Hu Yanshen, matagal nang gusto ka ni Yuchu. Bakit ka naman ganyan kasama? Akala mo makakatakas ka? Nalinis na ni Master Wo ang lahat. Ang tunay na magulang ni Miss Wen ay sina Mr. Lo at Mrs. Lo nga. Tingnan mong mabuti kung sino talaga ang tunay mong anak. Si Shui ay totoong ang anak natin. Siya nga pala ang kapatid ko. Anong nagawa ko? Si Wen Shui pala talaga ang anak ni na mama at papa. Kasalanan ko lahat. Narapat akong mamatay. Nais ko nang magpakamatay para sa kasalanan ko. Pinapunta na kita dyan, sasabihin ko sa'yo. Kung si Shui at ang sanggol ay mapahama, mananagot ang buong pamilya niyo sa kanya. Kumusta na siya? Buti na lang at mabilis ang pag-agap. Wala namang panganib sa buhay ang pasyente at ang sanggol. Pero nagkaroon siya ng bali sa binti. Kailangan niyang magpa-ospital para maobserbahan pansamantala. Anak, kumusta ka? Una, ibalik muna ang pasyente sa kwarto para magpahinga. Yanshen, bilang kuya niya, ako ay nagkamali. Hindi ko naman nilayo na saktan si Shui, pero hindi namin sinasadya. Hindi namin alam. Tama, kasalanan mo talaga. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa alam kung saan ka nagkamali. Hindi po. Yanshen, hindi nila sinasadya. Pagbigyan mo na sila sa pagkakataong ito. Talagang mapagbigay ka, bilang tunay na ina. Ang sarili mong anak ay nagdusa ng ganito, at gusto mo pa rin silang protektahan. Dalhin sila sa istasyon ng pulis. Opo, dalhin na sila. Napatunayan na, ikaw nga ang tunay na anak ng pamilyang Lu. Shui. Kayo na ang mag-usap. Shui. Kumusta ka? Mas mabuti na ang pakiramdam mo. Ano ang sabi ng doktor? Lu. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Shui. Nidar-alaw lang si mama. Kung mas mabuti na ang pakiramdam mo, mas gagaan ang loob ni mama. Hindi talaga inaasahan ni mama. Pagkatapos ng maraming taon, makita ka muli ni mama. Naghanda si mama ng ilang regalo para sa iyo. Tingnan mo kung magugustuhan mo. 888, 888, tail na gintong bar. Mahigit 20 dagdag estate sa mga bansa sa Europa at Amerika. 10, 1-0, set ng mga pinakamataas na uri ng mamahaling alahas.
Naaalala mo pa ba ang ruby necklace na ito? Pinakagusto mo ito noong bata ka pa. Kaya naman iningatan ito ni Mama. Iniisip na gawin itong iyong dot. Halika, isusuot ko sa iyo, anak. Ang ganda talaga ng anak ko. Hindi talaga inaasahan ni Mama na makita kang suot ito. Shuyi, pareho pa rin ang mga kwarto sa bahay tulad ng dati. Ang pinakamalaking nais ni Mama ngayon ay sana makauwi ka para bisitahin. Naiintindihan ko. Babalik ako para bisitahin. Mabuti. Sasanduan ka ni Mama bukas palabas ng ospital para umuwi ka na. Wen Shuli. Bakit ka napunta sa bahay namin? Ako ang tunay na anak ng pamilyang Lu. Hindi na ba ako pwedeng bumalik at dumat? Mukhang ayaw na ayaw ni Embret Lu. Kagabi lang, inilabas mo na silang dalawa. Mama, tingnan mo siya. Lagi na lang siyang sarkastiko. Sige na, manahimik ka na. Shuyi, halika na. Dadalin ka ni Mama para tingnan ang kwarto mo. Ito. Embret Lu, ito po ba yung kwartong inilaan nyo para sa akin? Ito, Yachu. Sino ang gumawa nito? Ikaw ba ang may gawa? Hindi naman ako nakapasok dito. Baka aso lang ng kasambahay ang pumasok. Halata na may pinapaborat. Pagbalik pa lang ng tunay mong anak, sinisigawan mo na ako. Mama, bakit hindi mo man lang tinanong at sinabi mong kapatid? Ako. Mukhang, hindi talaga ako tinatanggap ng pamilyang Lu. Saan galing ang kwintas na yan? Bitawan mo ako. Ang kwintas na ito ay bigay ni Embret Lu. Mama, ang kwintas na ito, malinaw na para sa dot ko yan. Paano mo may bibigay sa kanya? Yachu, ang kwintas na ito, talaga namang inihanda ni Mama para sa kapatid mo. Maghahanda na lang si Mama ng iba para sa iyo mamaya. Oh, okay ba? Bumalik na ba si ate? Hindi mo na ako mahal? Mama, kahit si Wen Shui ang tunay mong anak, matagal na si Yochu dito sa atin. Isa rin siyang miyembro ng pamilya natin. Ang sakit. Okay ka lang, Yochu. Bakit mo ginaganyan si Yochu? Kung hindi ka nang tawad sa kanya, kung hindi, huwag ka nang magtangkang pumasok dito. Tama na. Luxinchi, Luyuch, makinig kayong mabuti. Ang inyong mama, na umiiyak at nagmamakaawa, ang nagsabi na umuwi ako para bumisita. Embret Lu, sa isang banda, gusto mo akong bumalik. At sa kabilang banda, pinoprotektahan mo pa ang nanakit sa akin. Ang pamilyang Lu na ito. Ayoko na rin. Shuyi. Xingqi. Paano mo nasasabi yan sa iyong kapatid? Ginagawa ko rin ito para kay Yochu. Wen Shuli, hindi kita hahayaang makuha ang lahat sa akin. Isabel Reyes, nagluto ako ng sabaw para sa'yo. Sabi nila, kapag malubhang nasaktan, matagal ang paggaling. Kailangan mong magpagaling ng husto. Tungkol naman sa pamilyang Reyes, hindi nila gustong kilalanin ka. Wala rin kaming pakialam. Ginang Santos, dumating na si G. Reyes at si Ginang Reyes. Nais daw nilang makita ang bata pang asawa. Mayroon silang mahalagang bagay na sasabihin sa kanya. Mapagkunwari, sige na, papasukin mo na sila. Gusto kong makita kung ano talaga ang mahalagang bagay na meron sila. Kayo na ba ang mag-asawang Reyes? Opo, ngayon, kami ay narito para bisitahin si Isabel Reyes. Nais din namin. Hindi mahalaga ang iba pa. Ang inyong pag-uugali kahapon ay nagpakita na ng lahat. Hindi ako babalik sa pamilyang Reyes. Umuwi na kayo. Isabel Reyes. Nagpunta kayo sa bahay ng mga Santos para mag-arte. Bakit naman kami mag-aarte? Pagkatapos ng lahat, kami ang tunay ng mga magulang ni Isabel Reyes. Matapos ang napakahabang panahon, nahanap namin siya. Syempre, gusto namin siya ibigyan ng kabayaran. Napag-usapan na namin lahat. Mamaya, uuwi kami at magpapadala ng maraming imbitasyon. Magdaraos kami ng isang malaki at maringal na handaan para sa pagkilala. Aanyayahan namin ang lahat ng prominenteng pamilya sa lungsod ng Amihan upang ipaalam sa kanila na ang panganay na anak ng pamilyang Reyes ay nakauwi na. Mula pagkabata, si Isabel Reyes ay namuhay sa piling ng iba. Nakaranas siya ng maraming paghihirap. Tiyak na hindi niya magagawa na tuluyang talikuran ang kanyang tunay na mga magulang dahil gusto nilang makilala siya. Tingnan natin kung totoo nga ba ang kanilang intensyon. Kung hindi, may mga tao na kukunin ang iyong mga bagay at papalit sa iyong lugar. Bagaman ang aming pamilyang Santos ay hindi interesado sa ganitong maliliit na bagay. Ngunit, ang mga bagay na nararapat para sa iyo ay dapat mong makuha. Oo naman. Ginagawa na ang mga imbitasyon. Narito kami para ipaalam ito kay Isabel Reyes. Sana nga.
Pagod na rin si Isabel Reyes. Maaari na kayong umuwi. Sige, uuna na kami. Anak, dalhin mo muna si Isabel Reyes sa loob para magpahinga. Sige po. Alam ng lahat, sa nakalipas na maraming taon, ang pamilyang Reyes namin ay patuloy na naghahanap sa aming nawawalang tunay na anak matapos ang maraming taon ng pagpupursige at pagsisikap. Ngayon, sa wakas ay natagpuan na namin siya. Mga ginoo at ginang, ito ang tunay na panganay na anak ng pamilyang Reyes, si Isabel Reyes. Iba talaga ang dating ng tunay na anak. Nandito na ang tunay na prinsesa. Natural na mahihiya ang peke, dahil nandito na ang tunay na prinsesa. Sino pa ang gugustuhin ng isang pekeng kopya? Si Sofia Reyes ay laging nakatingala sa mga tao. Ngayon, mayroon nang magpapasunod sa kanya. Halika, Isabel Reyes, sabihin mo ang gusto mong sabihin. Nanay, tulungan mo ako. Dinukot ako. Kung gusto ninyong mabuhay si Sofia Reyes, mayroon kayong 10 minuto upang pumunta sa lumang bodega sa kanlurang bahagi ng lungsod. Kung hindi, maghanda na kayo para sa kanyang bangkay. Sofia Reyes. Nako, paano nangyari ito? Ano ang nangyayari? Dinukot si Sofia Reyes. Sinabi ng mga dumukot na kailangan naming pumunta sa bodega sa kanlurang bahagi sa loob ng 10 minuto. Ano, bilasan ninyong iligtas si Sofia Reyes. Ang tunay na prinsesa ay kinikilala, tapos ang peke ay dinukot. Oo nga, puntahan natin at tingnan. Isabel Reyes. Isabel Reyes. Agad na alamin ang kinaroroonan ni Isabel Reyes. Opo. Nanay, tulungan mo ako. Sofia Reyes. Huwag kayong lumapit. Hindi kami lalapit, basta't pakawalan ninyo si Sofia Reyes. Kahit anong hiling ninyo ay gagawin ko. Ginang Reyes, gusto mo bang tingnan kung sino ang nasa tabi mo? Isabel Reyes, maaari lamang ninyong iligtas ang isang anak. Ang natitira ay mamamatay kasama ko. Mama, Papa, Kuya, piliin niyo na lang si ate. Alam ko naman na isa lang akong kapalit niya. Ngayon na bumalik na siya, wala na rin akong dahilan para mabuhay. Andrea, kumalma ka. Ililigtas ka namin. Alam kong galit kayo sa akin. Niloloko niyo lang ako. Ngayon, sa inyong mga mata at puso, si ate na lang ang mahalaga. Hayaan niyo na lang akong Paano naman namin maiisip yan? Wala tayong oras para pakinggan ang drama ninyo. Pumili na kayo. Kung hindi, wala kayong makukuha sa kanila. Mama, Papa, bakit kayo nagdadalawang isip? Iligtas nyo na si Andrea. Andrea, ililigtas namin si Andrea. Nakapili na kayo? Bea, mahina ang loob ng kapatid mo. Hindi siya sanay sa takutan. Maghintay ka lang. Ililigtas ka namin. Andrea, ayos ka lang ba? Ano na ang gagawin natin? Paolo, dumating ka rin. Pasensya na, nahuli ako. Huwag kang umiyak, uwi na tayo. Marco, dalhin mo sila sa istasyon ng pulis. Opo. Dalhin sila. Bea, patawarin mo kami. Talagang bulag kayong dalawa, hindi kayo karapat-dapat na maging magulang ni Bea. Bea, hindi namin sinasadya. Mama, Ayos lang ba si Andrea? ang pamilyang Reyes na ito ay walang pakundangan. Hindi nila inalintana ang iyong kaligtasan bilang kanilang tunay na anak. Pinili pa nilang iligtas ang mayabang at mapanupil na ampon. Ayos lang po, nanay. Hindi ko na sila ituturing na pamilya simula ngayon. Nanay, mag-usap muna kayo, mayroon lang akong asikasuhin sa labas. CJ, Ang mga inihanda mong bagay, nakahanda na ba ang lahat? Tapos na po ang lahat, Ginoong Santos. Inihahanda ninyo ang piging ng kasal dahil nakita ninyo na nasira ang pagkilala ng ginang, kaya gusto ninyong bigyan siya ng kapalit. Masyado kang madaldal. Hahaha, kung gayon, ibababa ko na ang tawag, Ginoong Santos. Siguro mas magiging masaya si Isabel Reyes ng kaunti. bakit laging wala si Paolo Santos kamakailan? Narinig mo ba? Mukhang naghahanda si Ginoong Santos ng isang piging ng kasal kamakailan. Magpapakasal siya kay Isabel Reyes. Hindi sigurado iyan. Yung pambubugbog sa pagkilala ng pamilya ilang araw na ang nakakaraan, ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Mas pinili ng pamilyang Reyes ang ampon, kaysa sa tunay nilang anak, ang taong minamaliit ng ganito. Paano siya makakapag-asawa kay Ginoong Santos?
Oras ng trabaho. Nangangahas kayong pag-usapan ang mga bagay ng Hindi na ba kayo nagtatrabaho? Umalis na kayo. Magandang araw po, Ginang. Pangalawang babae, ano ang kailangan mo? Kuya, halika dito. Kuya, narinig ko, magdaraos ng kasal ang pamilya ho. Ano naman kung magdaraos sila ng kasal? Narinig ko, namatay na ang ampong magulang ni Wen Shui. Ayaw pa rin niyang bumalik sa pamilya Lu. Sa kasal, walang kadamay sa pamilya niya. Tiyak na mapapahiya siya. Pero kuya, mabuti naman si Hu Yanshen sa kanya. Nag-aalala pa rin ako. Yuchu, ang dati mong kaibigan na si Lu King, hindi ba't sinabi sa'yo na si Wen Shui ay may dating kasintahan? Nga. Iyon ba ang yaman ng pamilya Wen na nalugi? Narinig ko na engaged na sila, pero hindi natuloy. Yung bata, hindi kaya anak niya sa dating kasintahan? Ang ibig mong sabihin, Hindi ko rin inaasahan dahil si Wen Shui ay may dating engaged na kasintahan. Hindi man lang nagdalawang isip si Hu Yanshen. Sa oras ng kasal, magpapakita yung dating kasintahan. Sabi nila, ang kasal na ito ni Mr. Wu, lahat ng maimpluwensyang pamilya sa buong lungsod, halos lahat ay inimbitahan. Mayroon din naman akong pang-akit kung makapagsalita man lang ako ng 2 salita kay Mr. Wu, malaking swerte na iyon. Baka nga, maaari ko pang asawa ni Mr. Wu na hindi ko pa nakikilala, maalis. Anong pamilya ka? Napakawalang modo mo. At naglakas loob kang pumunta sa handaan ni Mr. Wu. Hindi mo alam ang iyong lugar. alam ko ang halaga ko. Malinaw sa akin. Hindi ko kailangan ang sabi mo. Hindi ba? Hindi mo ba tinitingnan ang sarili mong katayuan? Ang iyong kasuotan ay napakasimple. Ang handaan ni Mr. Wu ay para sa iyo na mababang uri. Susubukan mo pang tumakbo. Tatawag na ako ng security para paalisin ka. Naglakas loob kang itulak ako. Kung bulag ka, magpagamot ka. Huwag kang tumahol dito. Assistant Lee. Napakabastos talaga ng babaeng ito. Naglakas loob na manulak sa harap ng lahat. Mabilis mong hilahin siya palabas. Tama ka. Tapos ka na. Halina tayo. Ang senyorita ng pamilya Zhou ay hindi magalang sa asawa ni Mr. Wu. Paalisin niyo siya. Ano? Siya pala ang asawa ni Mr. Dalhin siya. Nagkamali ako. Pasensya na. Nagkamali ako. Ginang. Malapit nang magsimula ang handaan. Pumunta na po kayo. Sige, naintindihan ko. Salamat sa tulong mo kanina. Walang anuman. Uuna na ako. Si Hu Yanshen ay palihim nitong mga nakaraang araw. Ngayon, pinasunod pa niya ang tagapamahala para dalhin ako rito sa handaan. Gusto kong malaman kung ano ang kanyang binabalak. Ito na ba ang tunay na anak ng pamilya Lo? Si Wen Shui. Narinig ko na siya at ang peking anak ay parehong nabihag. Pinili ng pamilya Lo ang peking anak at hindi siya. Hindi makatao ang pamilya. Baka ang tunay na anak ay hindi maayos ang sarili. Kaya pati ang pamilya Lo ayaw sa kanya. Tapos na akong uminom. Ate, pupunta lang ako sa CR. Sige. Ikaw ba yung dating kasintahan ni Wen Shui na Fiant, Wen Jie? Ikaw ay ang adopted na anak ng pamilya Lo, Lu Yachu. Hindi mo pa alam. Si Wen Shui ay kinilala na muli ng pamilya Lu at naging ang panganay na anak ng pamilya Lu. Dati pa, hindi kanya gusto. Talaga bang matatanggap mo iyon? Ano ang ibig mong sabihin? Kung babalik ka sa kanya, baka ang pamilyang Wen ay maaaring muling mabuhay. Hindi ka ba nandito kasama ang mayaman mong kasintahan? Sundin mo lang ang sinasabi ko at sisiguraduhin kong makukuha mo ang gusto mo. Ano ang plano mo? Wen Shui, sa pagkakataong ito, hindi kita pakakawalan. Bitawan. Shui, magkabalikan tayo. Alam kong hindi mo ako kayang iwanan. Kung hindi, bakit mo dadalhin ang bata at pakasalan si Wu Yanshen? Hinihintay mo akong lapitan ka. Tama ba? Diyos ko, ang magiging asawa ni Mr. Wu, ang bata sa kanyang sinapupunan ay hindi pala kay Mr. Wu. Narinig ko na ang babaeng ito ay mapaglibang. Baka magaling sa camp na nahumaling si Mr. Wu. Kaya tinanggap na lang, bili ng isa, may kasama ng isa pa. Nabaliw ka na ba? Dati, inakala mo na ba akong baog at gusto mong kanselahin ang kasal? Pagkatapos, pinilit mo ako. Akala mo ba ako ay basurahan? Kahit na may galit ka sa akin, dapat mong isipin ng bata. Hindi natin pwedeng hayaan ng bata na lumaki ng walang ama. Anong pinagsasabi mo? Ang bata sa tiyan ko. Anong pakialam mo doon? Anong kinalaman? Ako ang ama ng bata. Shui, para sa bata, magkabalikan na tayo, okay? Wen Shui. Siya pala ang dating kasintahan mo na Fiant? At may anak na, bakit kayo naghiwa? At nag-aaway pa sa kasal ni Mr. Gumagawa ng eksena? Si Mr. Ho ay napakabuti sa iyo. Bakit hindi mo pa rin pinapahalagahan? Totoo ba? Ganito pala ang babaeng ito.
Hindi katakataka na ang pamilya ay mas pinili ang peking anak kaysa sa tunay na anak. Mukhang magulo pala ang buhay niya. Gusto kong makita kung sino ang gagawa ng gulo sa kasal ko. Hu Yanshen. Huwag kang maniwala sa kanila. Ang sinasabi nila, wala akong kinalaman sa kanya. Mr. Wu, ako ang saksi. Siya ay isang playboy. Noong kasama niya si Shuyi, magulo ang kanyang pribadong buhay. Sa buong lungsod, sino ang hindi nakakaalam na siya ang pinaka-playboy? May maniniwala ba sa sinasabi ninyo? May maniniwala ba sa sinasabi ninyo? Ikaw. Nakilala na niya ang mga magulang ko. Akala mo ba nag-uusap lang tayo? Ang anak na dinadala niya ay hindi akin. May maniniwala ba? Shuyi ah. Alam ko, hindi ka matapang na makipag-break sa pinuno ng pamilya para kanselahin ang kasal. Okay lang, ako na ang magsasalita para sa'yo. Sigurado ka bang anak ko siya? Siyempre, ang batang ito ay akin. Kaya gusto kong bigyan ng pamilya ang bata. Hi, si Shuyi pala. Ganito pala siya. Talaga bang may iba siyang karelasyon? Hi, hindi siya pinalaki sa tabi natin. Lumaki siyang mali. Nakakahiya talaga sa pamilya lo. Ikaw, nandito ka ngayon para gumawa ng gulo. Sarili mong desisyon ba yon o may ibang nag-utos? Hindi ko alam kung may nag-utos. Ang alam ko lang ay mahal ko si Shuyi. Si Shuyi ay nagdadala ng aking anak. Kailangan kong bigyan si Shuyi ng kasagutan. Bea. Ang pinuno ng pamilya Santiago, nananampal ng inosenteng tao sa gitna ng araw. Kailangan ko pa ba ng dahilan para saktan ka? Anong kayabangan yan? Si Bea ay isang nagpapakyut lang. Sa harap ng iba, nagkukunwari na parang inosenteng kuneho. Sa totoo lang, isa siyang malandi na nagpapakyut. Ang bata sa sinapupunan ni Bea ay akin. Kung siya ba ang ama, hindi ko pa ba malalaman? Ang tagal na ninyong magkasama, pero hindi mo pa rin nakuha ang kanyang sarili at puso. Nakangahas ka pang sumigaw dito, itayon niyo siya. Kahit na si Bea, ang bata sa sinapupunan niya ay hindi akin. Pakakasalan ko pa rin siya. Buong buhay niya, tanging sa akin lang siya. Bea, iligtas mo ko. Isipin mo naman ang dating pinagsamahan natin. Ikaw ang naunang umayo na maging tayo. Huwag kang maging walang utang na loob, Bea. Gusto mo pa rin ako, di ba? Isara mo ang marumi mong bibig. Putulin ang kanyang mga kamay at paa, at itapon sa labas ng San Jose, at ayoko nang makita ang pamilya Salgado sa San Jose. Opo, Sir Paulo. Dalhin na siya. Bitawan niyo ako. Huwag. Huwag po. Hansel, bakit mo sa akin gagawin yan? Ilang taon na akong may gusto sa iyo. Bakit mo pinoprotektahan si Clarice? Ang asawa mo, dapat ako. Huwag mo akong i-guilt trip. Anong batas ang nagsasabi na, gusto mo ako, kailangan kitang pakasalan? Impossible. Hoy, hoy, hoy. Saan ka pupunta? Isabel, Tito Jose, saan ka pupunta? Paano kung manood tayo ng away? Isabel, pakikalma ka. Isabel, bumaba ka na. Masyadong delikado. Huwag kayong lalapit. sige, hindi kami lalapit. Isabel, kumalma ka. Huwag mo kaming takutin. Nawala na ang bahay ko, pati ang lalaking mahal ko. Ano pa ang saysay ng mabuhay? Kailan pa nawala ang bahay natin? Masyado kang nalilito. Isabel, maging masunurin ka at bumaba na. Nga, mayroon tayong mga magulang at ako pa. Isipin mo kami. Kumalma ka. Isabel. 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 Basta bumaba ka lang, lahat ng gusto mo, susundin ko. Gusto ko si Hansel, kaya niyo ba iyon ibigay? Hindi naman tumataas. Kasal na siya kay Clarice. May anak na nga sila. Isabel, pipilitin ko ang ate mo na mangako sa iyo. Okay, basta bumaba ka lang, papaghiwalayin ko sila ni Hansel. Ipapamigay ko siya sa iyo. Hindi ako makikipaghiwalay kay Hansel. Ikaw. Hansel ay hindi pag-aari ng kahit sino. May sarili siyang isip at sariling desisyon. Hindi ko hahayaan. Alam ko na nga, nanay. Ayoko nang mabuhay. Isabel, huwag mo namang takutin si nanay. Sige, hayaan mo siyang tumalon. Dito. Nasa pangalawang palapag lang naman. Hindi naman siya mamamatay kung tumalon siya. Nandito na ako sa pamilya. Tumalon na ako ng maraming beses. Paano mo nagagawang udyukan ang kapatid mong tumalon? Paano kung subukan niyang tumalon? Baka sakali, biglang umibig sa iyo si Hansel. Subukan mo. Isabel. Isabel, Isabel. Alam ko, galit ka sa kapatid mo, dahil inagaw niya ang pagmamahal ng mga magulang mo. Pero hindi mo dapat gusto siyang mamatay, sobra mo akong dinidismaya. Nananakit ka pa rin. Sasabihin ko sa'yo, si Clarice ay ang asawa ni Hansel. Simula ngayon, kung sino man ang magtangka, nasaktan siya, lalabanan ko. Pag-isipan mong mabuti. HMPH.
Hansel. Diyos ko. Lumuhad si Hansel at nag-propose doon mismo. Sobrang romantic naman yan. Yung peking anak ng pamilya Luo. Kung makikita niya to ngayon, baka mahimatay ulit sa galit. Dati, nagmadali ang kasal namin. Hindi ko pa natanong, kung gusto mo, bigyan mo ako ng karapatan. Hansel. Hindi ako kasing perpekto ng inaakala mo. Sigurado ka ba? Ako ang pipiliin mo. Siyempre. Ikaw ang nag-iisang kayamanan ko. Kung gayon, Ginoong Hansel. Pakisuot mo sa akin ang singsing. Ikinagagalak ko, asawa kong Hansel. Halik, halik. Clarice, Clarice. Congratulations on your promotion. Matapos umalis si Luochi, ang posisyon niya ay walang pumalit. Ikaw ang pinakaangkop. Salamat. Ano naman ang magagawa ng pagiging supervisor? Kasal na si Hansel. Gamit ang pagiging cute, ang mga bagay na nakuha mo ay hindi marangal. Hindi ako naging cute kailanman at hindi ko alam saan ninyo narinig yan. Pero, nananatili ako sa kumpanya at umangat ay dahil sa sarili kong pagsisikap. Kung gusto ninyo, pwede rin kayong magsikap at lampasan ako. Nasa dito pa rin, nagpapanggap na strong woman. Nakakatawa talaga. Hindi mo maintindihan yan. Kung hindi ka magpapanggap na malakas, paano mo mahuhumaling si Hansel? Makakasama mo sa kama. Hi. Narinig ko, yung dating kasintahan, hindi ka pa nakipaghiwalay, tapos natulog ka na kay Hansel? Bakit hindi ka magturo sa amin? Sigurado akong mas magaling ka. Magturo kaysa sa finishing school. Hahaha. Naiinggit lang kayo, di ba? Bakit kayo nang babastos dito? Naiinggit ako. Gusto mo bang ipa-eskwela ko si Clarice? Para matuto rin kami, para makahanap din ako ng mga boss. Sa darating na panahon, hindi na kami mahihirapan. Alam mo ba si Clarice? Siya ay... Dahil, hilig ninyong pag-usapan ang pribadong buhay ng iba. Paano kung kayo na lang ang maging empleyado? Nakakahiya. Paano kung ako na ang magpasya? Para kayo ay makahanap ng ibang ikaw. Tara na. Clarice, bakit hindi mo ako pinagsalita? Ikaw ang asawa ni Hansel. Kahit sabihin mo pa yan, may iba pa rin silang paraan para atakihin tayo. Sige na, may kontratang kailangang pirmahan mamaya. Ihanda na natin ang mga dokumento. Boss Ronnie, pakisadya na pag-isipan ito. Pwede ba natin pirmahan ang kontrata ngayon? Huwag kang magmadali. Marami pa tayong oras. Supervisor Wen, libre ka mamaya. Kumain tayo. Mag-usap tayo habang kumakain. Paumanhin, Boss Ron. Kasal na ako. Kasama ko ang pamilya ko. Pag-uwi. Bakit pa ako magsisinungaling kay boss? Ang mga kabataan ngayon, hindi madalas nagmamadali sa kasal. Clarice, huwag kang basta-basta tumanggi kay boss. Oy, Boss Ronnie. Hayaan mong ipaliwanag ko ang bagong proyekto ng kumpanya namin. Baka interesado ka. Huwag kang tatakbo. Bitawan mo ako. Lumayo ka sa akin. Ang tapang mo. Gusto ko yan. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Bitawan mo ako. Aba, Clarice. Ginagamit mo ang pagpirma ng kontrata sa company meeting para magnakaw. Tumingin kayong lahat. Clarice, hindi lang nakipagtalik kay Hansel bilang cute na babae, kundi nagnanakaw ka pa sa araw. Sa araw. Huwag kang magpakalat ng chismis tungkol sa akin. Itong bastos na lalaki ang hindi tumitigil. Clarice, wala ka bang hiya? Akala mo ba basta-basta na lalaki ang magkakagusto sa iyo? Anong ginagawa ninyo? Hansel, Supervisor Wen, sa unang araw pa lang niya, sa meeting room ng kumpanya, nagnanakaw siya. Talagang magulo ang buhay niya. Napakagulo. Hindi ba't si Sir Enzo ito? Tama nga, ang supervisor ninyong si Maya. Gusto ko siya, hindi ko naman pinapansin kung kasal siya o hindi. Basta ibigay mo siya sa akin. Ang kontratang ito, pipirmahan ko agad. Diyos ko, Maya, kasal ka na, pero nang aakit ka pa rin ng iba. Maya, napakagulo ng personal na buhay mo. Ididikit mo ang sarili mo sa kahit sinong lalaki. Kasal na nga, may anak pa, may anak na nga, gusto pang maging kalaguyo ni Sir Enzo. At higit pa, nakikipaglandian pa sa 50 taong gulang na lalaki. Pakiramdam ko, nadudumihan na ang mata at tenga ko. Ang ganitong klaseng tao, paano pa rin nakakatrabaho sa kumpanya? Tama, kung mananatili pa si Maya sa kumpanya. Sino ang nakakaalam kung ano? Kahiyan pa ang gagawin niya sa susunod. Huwag kayong manghusga ng walang ebidensya. Siya ang nanggulo kay Maya kanina. Bakit ninyo sinisisi ang babae sa ganitong bagay? Hoy, ikaw na dalaga, ang dumi rin ang bibig mo. Kung hindi lang siya ganoon ka-cute manamit. Gagawin ko ba yon? Kasalanan niya lahat.
Taong 2025 na. Pero hindi ko inaasahan na mayroon pa ring magsisisi sa babae dahil sa kanyang hitsura at pananamit na magiging dahilan para siya ay harasin at atakehin. Sir Enzo, may CCTV sa loob ng conference room. Kung sino ang may kasalanan at kung sino ang tama, malalaman sa pagtingin sa footage. Tingnan ang CIA. Sa tingin mo ba madali lang makita ang kisis ng kumpanya? Ano ang ginagawa ni Sir Enzo? Hindi ba't problema ito ng babaeng ito? Si Maya ay asawa ko. Kailangan ko pa bang tingnan ang CCTV para malaman kung sino ang tama o mali? Pero ipapaliwanag ko ng maigi sa inyo bago kayo matigo. Halika, ipakita mo sa kanila. Marco, ipahayag mo na ngayon sa internet ang pagkakakilanlan ni Maya. Gusto kong malaman ng buong lungsod ng Verdant na siya ang asawa kong si Enzo. Opo, sir. Kung may magtatangka pang kalabanin ang aking asawa. Parang kalaban na rin nila ang pamilya ni Enzo. Sir Enzo. Sir Enzo, nagkamali ako, Sir Enzo. Sir Enzo, nagkamali ako. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Ilabas siya. Napakayabang. Siyempre naman, paano ko hahayaang apihin ang asawa? Yuchu, paglipas ng ilang araw, pupunta ka at makikipagkita sa boss ng Wang Group. Para pag-usapan ang kasal at ang mga handog. Mom, ang boss ng Wang Group na iyon ay 50 years old. At isa pa siyang baliw. Tapos ipapakasal niya ako sa kanya? Ayoko. Hindi ba kasalanan mo lahat yan? Kung hindi dahil sa'yo, na umiiyak at humihingi ka noon kay Wo Yan Chen. Kaya ba tayo inatake ni Wo Yan Chen? Ngayon, ang negosyo ng pamilya Lo ay bumagsak ng husto. Kung hindi tayo mag-aali marriage, mababagsak na tayo. Dad, Tama na yan. Walang mapag-uusapan dito. Kailangan mo akong pakasalan. Kuya, ano na gagawin natin? Ayoko pakasalan. Yung abnormal na si Boss Wang. mayroon na. Yuchu, si Wen Shui na yun. Hindi ba siya nakasama ni Huyan Chen dahil may anak sila? Kaya ba siya nakalapit sa kanya? Kung ikaw si Huyan Chen at nagkaanak ka, hindi ba? Kung si Huyan Chen, siguradong itatapon niya. Si Wen Shui na iyon. Wen Shui ng Jiangling, ang pinuno ng pamilya Wo, ang asawa ni Wo Yan Chen. Sino mang magtatangkang galitin siya, ay isasama ang buong pamilya sa paglilibing. Liu An, mula sa Ang. Novel ng malupit na bida ka ba kumopya ng linya? Nakakahiya talaga. Mr. Wo, lalabas lang ako para sagutin ang tawag. CJ, Kung kailangan nyo po ng anuman, tawag lang po kayo. sige po. Anong nangyayari? Bakit ang init naman dito sa private room? Double insurance. Hindi ako naniniwala na hindi tatablan si Huyan Chen. Yan Chenji, pagod ka na, dapat magpahinga ka na. Umalis ka. Alam ko na pinakasalan mo, si Wen Shui dahil lang, may anak kayo. Pero mahal mo ako, hindi ba? Kaya ko rin manganak para sa'yo. Hoy, Huyan Chen. Pati ba naman habang buntis ako, hindi ka marunong maging lalaki? Hindi pwede. Pupunta ako para magtanong. Huyan Chen, mas mabuti kung magbibigay ka ng paliwanag. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Masakit. Huyan Chen. Masakit ang tiyan ko. Shui, anong nangyari sa'yo? Dadalhin kita sa ospital ngayon. Halika. Mabuti na lang at naihatid siya kagad. Naapektuhan ng kanyang sanggol kaya siya nagdurugo. Pero buti na lang at stable na siya ngayon. At saka, ang epekto ng gamot sa katawan ni Mr. Wow ay naalis na rin. CJ. Salamat, doktor. Ano na nangyari sa iyo ngayong gabi? Paano mo nagawang pilitin si Shui? Kahit na aksidente kang nalasing, dapat may kontrol ka pa rin. At ikaw naman, anong nangyari sa'yo?
Hindi mo man lang siya pinigilan. Paumanhin po, madam. Naging pabaya po ako. Shuyi, kamusta ka na? Mas mabuti na ba? Mabuti na lang, mabuti na lang. Buti na lang nagising ka na. Talagang nag-alala kami ng husto. Mom, ayos lang ako. Huwag ka nang mag-alala. CJ. Kung gayon, uwi muna ako para igawa ka ng sabaw. Then, alagaan mo ng mabuti si Shuyi. Kung sakaling magkaroon pa siya ng problema, ipapakita ko sa iyo ang family discipline. Shuyi, Huyan Chen, mas mabuti kung magbibigay ka ng paliwanag. Ano ba talaga ang nangyari? patawad, hindi ko dapat pinilit ka. Naging espesyal ang sitwasyon noon. Nalason ako habang kumakain. Kaya, wala ka ng iba pang sasabihin sa akin. Ano pang iba? Mahusay ka talaga. Kung gayon, magpahinga ka muna ng mabuti. Bantayan kita sa labas. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Imbestigahan mo ngayon. Ang pamilya Lu, gusto kong malaman kung sila ay sa tingin nila ay nabubuhay ng napakatagal. Opo. Shuyi. Nag-leave ka, di ba? Bakit ka bumalik sa trabaho? Babae. Ang pinakamahalagang hindi isuko ng isang babae ay ang kanyang karera. Kapag sumuko ka, ang lalaki ay iisipin na wala kang silbi. Nag-away ba sina Shuyi at Mr. Wu? Mr. Wow, may lumabas na tawag. Ito ay sina Lu Yucho at Lu Xingqi. Binayaran nila ang waiter ng restaurant para maglagay ng gamot. Bakit parang malungkot pa rin si Mr. Wow? Hindi ka pa ba pinapatawad ng madam? Teka lang, lalabas lang ako sandali. Mr. Wow. Grabe talaga si madam. Kaya niyang pabagsakin si Mr. Wow. Shuyi. Alam kong malungkot ka late, kaya sinadya kitang dalhin dito para mag-relax. Hello po, ate. Umupo kayo dito sa tabi ko, at siya naman sa tabi ng kaibigan ko. Sige po, ate. Shuyi, ngayon, maglalaro tayo ng roulette. May parusa sa matatalo, alam mo yan. CJ, tumaya ako ng old. Ikaw. Even. Kung ganun, tumaya ako ng odd. Wow. Talo ka. Kung ganun, habarin mo. Ang iyong pang-itaas. Pasensya na po, pwede bang makisali sa isang private room para makalaro? Bakit parang hindi tayo kilala ni Mr. Wow? Siguro gusto lang ni Mr. Wow na gumawa ng kakaiba kasama si Shuyi. Oo naman. May bakante dito. Bilisin mo, itong Ginoo. Mabilis na, tumaya na. Tumaya ako. 0. May tapang ka, may parusa kapag natalo, no? Wow, talagang ang 0. Ang swerte mo naman. Sa larong ito, tataya ako. 15, 20 at 21. Huling numero. 8. Paano ka na naman nanalo? Kung gusto niyang matalo ako, pwede akong magpatalo. CJ, kung ngayon pa lang, idinedeklara na kitang talo. Maghubad ka na. Hubad. Pinag-utos kong maghubad ka, at talagang ginawa mo pa. Na love at first sight ako sa'yo, kaya natural na sumusunod ako sa'yo. Tumpak ang atmosphere. Ako na ang umalis, parang ilaw sa gitna. Sige, Shuyi, susama ko itong dalawang male model. Mag-go muna sa disco. Kayong dalawa dito, mag-usap kayo ng maayos. Huyan Chen, bakit ka nagpapakunwari? Gusto kong makipaghiwalay sa... Hindi ko pa natatanong sa'yo, bakit ka pumunta dito para maghanap ng male model ngayon? Napakalakas ng loob mong banggitin ang diborsyo sa akin. Hindi ka sumusunod sa mga pamantayan ng pagkalalaki. Hindi mo makontrol ang sarili mo. Hindi ko na pwedeng banggitin. Huwag kang mag-alala. Wala akong anumang relasyon kay Lu Yuchu. Hinawakan lang niya ang kamay ko, pero nahugasan ko na naman. Lu Yuchu. Anong gagawin mo? Paulit-ulit na kitang binabalaan, hindi ko akalain na ikaw ay hindi pa rin nagsisisi. Saan mas magaling sa akin si Wen Shuyi? Matagal na kitang gusto. Bakit mo ako nagagawang ganito? Lu Yuchu, ikaw at ang pamilya Lu, maghintay na lang kayo sa pagkamatay. Anong oras na? Oras na ba para umuwi? Bubutatin kita. Hindi pala.
Medyo malaki na ang tiyan mo ngayon, hindi ko na kaya. Buhatin mo ako. Uwi na tayo. Tingnan mo ang mga ginawa mong kabalbalan. Pinilit mo pang magbigay ng gamot kay Wo Yanchen para mapahamak siya. Ngayon, heto na, bangkarote na ang pamilya Lo. Tay, bakit mo sinasaktan si Yuchu? Ako, At ikaw pa, palagi mo na lang siyang pinapabayaan. Si Lu Yachu ay kung ano-ano na lang ang ginagawa. Tapos tinutulungan mo pa siya sa pagbibigay ng gamot para mapahamak si Wo Yanchen. Akala mo ba dahil mabait ako sa'yo ay pwede ka ng ganyan? Tay, para rin naman sa pamilya natin. Kapag nabuntis ako ng anak ni Huyanshe, ay takot pa ba siyang hindi ako pakasalan? Ikaw. Ngayon na nangyari na ang lahat, wala na tayong magagawa, si Yachu at si Shengchi. Sama kayo sa amin. Para humingi ng tawad kay Shuyi. Humingi tayo ng tawad para mapatawad tayo. Bakit? May mukha ka pa para magtanong ng bakit kailangan nating pumunta. Shuyi. Kami ay naparito para humingi ng tawad sa iyo at kay Lord. Noong nakaraan, si Yachu at sina Shengchi ay nagkulit lang. Mahigpit na namin silang pinagsabihan. Tingnan mo, may dala rin kaming regalo. Gusto talaga naming bumawi sa'yo. Kunin niyo na ang mga dala niyo at umalis na. Hindi ko kayo mapapatawad. Natatakot ako na baka may magbanta sa akin na tumalon sa building. Natatakot ako na baka may magbigay ulit ng gamot. Shuyi, tingnan mo, nandito rin sila para humingi ng tawad sa'yo. Bakit hindi pa kayo lumuluhod para humingi ng tawad kay Shuyi? Ang isang kapatid na babae na sumasakit sa sarili niyang kapatid, at ang isa namang nagtamasa ng pagtrato ng kanyang ate ng matagal, hindi man lang marunong humingi ng tawad. Kung hindi kayo mapapatawad ni Shuyi ngayon, huwag na kayong umuwi. Yuchu, paano ka? Kuya, talagang kasalanan namin ang ate. Dapat lang kaming lumuhod. Patawad, hindi ko dapat inutusan. Nabigyan ng gamot si Huyanshe. Hindi ko dapat ginamit ang pagtalon sa gusali para takutin ka. Hindi ko dapat inutusan na magpanggap na dinukot ako. Nagkamali ako. Sister, nagkamali ako. Shuyi. Tingnan mo sila, talagang nagsisisi na sila. Patawarin mo na lang kami sa pagkakataong ito. Bigyan mo ng daan ang pamilya Lo para mabuhay. Nanay, nakikiusap ako. Tapos na ba ang pag-arte? Kung tapos na, umalis na kayo. Pagod na ako. Shuyi, ito. Paano masasabing pag-arte lang yan? Umalis na kayo. Tumayo na kayo. Kayo, mag-isip na kayo ng sarili niyong paraan. Kung hindi niyo mapapayagan si Wo Yanchen at si Wen Shuyi na magpatawad, mananatili kayo sa labas. Magdasal kayo para sa inyong sarili. Hayaan niyo na lang ang tadhana. Iisipin kong wala akong dalawang anak na tulad niyo. Wen Shuyi. Kung hindi dahil sa'yo, bakit naging ganito ang pamilya? Hindi rin ako iiwan ni Huyanshe. Kasalanan mo lahat. Yuchu, ano na ang gagawin natin ngayon? Kuya, hanggat mawala lang si Wen Shuyi, bababalik din ang lahat tulad ng dati. Mawala. Zing Wen, may isa pang bagay na kailangan mong ayusin ngayon. Pwede ka bang bumalik sa opisina? Shuyi. Sige na, darating si Huyanshen mamaya. Hintayin ko na lang siya dito. Sige, mag-ingat ka. Luyuchu, Luxingchi. Tama, kami. Hindi ko akalain na ikaw pala ay nabiha at nakakatulog ka pa ng mahimbing. Anong gusto niyong gawin? Gusto niyong patawarin ko kayo sa lahat ng ginawa. At pagkatapos, si Huyanshe ay hindi nahaharap sa pamilya. Wen Shuyi, alam mo ba kung gaano kita kinamumuhian? Ang pagiging alam mo ang lahat. Bakit ka ganyan ka-arogante? Naiinis ka sa akin? Ano naman sa akin? At saka, ano ba ang masasabi mo para mas pasayahin kita? Alam mo ba kung gaano nakatagal akong may gusto kay Huyanshe?
Alam mo ba kung gaano ako nagsumikap para sa mga plano ko, para maging anak ng pamilya Lu? Ngayon, sisirain mo ang lahat ng sa akin. Mukhang wala ang madam. Ang numerong iyong tinawagan ay hindi makontak. Lord Wu, bakit ka nandito? Nakita mo ba si Shui? Shuyi, hindi ba siya naghihintay sa iyo dito? Kakalabas ko lang kasama ang aking katrabaho. Umakyat kami para ayusin ang mga bagay. Nalaman naming isa lang palang maling akala. Saan ka pupunta? Lu Yuchu. Hindi ka gusto ni Hu Yanchen, hindi dahil sa akin, kaya hindi ka niya gusto. Kundi dahil siya ay hindi talaga gusto sa iyo. Para hindi na ako makabalik sa pamilya. Paulit-ulit mo akong sinaktan. Nagpoprotekta lang ako sa sarili ko. Ikaw mismo ang sumira sa sarili mo. Manahimik ka. Hanggang ngayon, matigas pa rin ang bibig mo. Ano man ang sabihin mo ngayon, kasalanan mo pa rin. Gusto kong makita kung magugustuhan ka pa ni Hu Yanchen pagkatapos niyang makita kang marumi. Bitawan mo ako. Tama na. Kayo, pigilan niyo siya. Hu Yanchen, kung humakbang ka pa, papatayin ko si Wen Shui. Umatras ka. Yachu, tama na yan. Huwag ka nang magkamali pa lalo. Ginawa ko to para sa pamilya. Para kay Hu Yanchen. Hindi ako makapaniwala. Huwag mo akong gamitin bilang dahilan sa iyong mga desperadong hakbang. Hindi ko kayo hahayaang maging masaya ng ganyan. Mamatay na tayong lahat. Bitawan mo ako. Kayong dalawa, talagang wala kayong pag-iisip. Kamusta? Kamay. Mukhang nabalian. Liyuan, dalhin mo sila sa presinto. Sila ay mabulok sa bilangguan. Huwag po kayong mag-alala, boss. Titiyakin kung hindi na sila makakalabas kapag nakulong na sila. Dalhin na sila. Buti na lang, hindi naman malala ang pinsala sa kamay. Pagkatapos ng ilang araw ng pagpapagaling. Paglabas ng resulta ng check-up natin ngayon, makakalabas na tayo ng ospital. Losat, CJ. Shuyi, kumusta ka na? Andito si Mama para bisitahin ka. Luffy rin. Gusto mo lang sigurong malaman ko. Napatay na ako ng mabuti mong anak at... Shuyi, paano mangyayari yun? Isa kang tunay na anak ni Mama. Siyempre, gusto ni Mama ang ikabubuti mo. Talaga? Pinabayaan mo sina Lu Yuchu at Luxing. Nalagyan ako ng gamot. Halos mabali ang binti ko. Hinayaan mong sirain nila ang kwarto ko. At dahil pa kay Lu Yuchu, halos sampalin mo na ako. Luffy rin. Talaga mo ba akong tinuturing na anak mo? Shuyi, pasensya na. Isang pasensya na lang ba ang katapat niya? Umalis ka na. Hindi ko kayo mapapatawad. Shuyi, ano ba ang kailangan mong gawin para mapatawad mo ako? Mama, ito ang aking pagbabayad. Luffy rin po, lumabas ka na. Huwag niyo na pong istorbohin muli si Shui. Shuyi, ako ang may kasalanan sa'yo, Shuyi. Halika. Inumin mo muna itong gatas. Anong nangyari? Hindi ka ba kumakain? Hindi. Yan Chen. Sa buhay na ito, kayo lang po ng nanay niyo ang pamilya ko. At ang bata. Huwag kang mag-alala. Tayong pamilya ang pinakamasaya. Ilsat. Maggagabi na. Magpahinga na tayo. Ilsat. Sakto lang ang init ng tubig. Pwede ka nang maligo. Hindi ako makaligo. Paliguan mo ako.
Shuyi, mukhang sabik na sabik ka. Pero madaling antukin ang mga buntis. Kaya matutulog na ako. Good night. Good night, Huyanchen. Pagkatapos nilang umalis ng Jiangling, narinig ko na nanirahan sila sa Dongtai. Ang mangyari ang ganitong bagay. Walang sinuman ang gugustuhin. Paano nangyari ang ganitong bagay? Sila ang may gawa-gawa niyan. Masakit. Masakit ang tiyan ko. Ano pa ang hinihintay mo? Ihatid mo na si Shuyi sa ospital. Tara. Doktor, kumusta na? Ligtas ang mag-ina. Mabuti naman, mabuti naman. Shuri, Maaari na pong magpahinga si Shuyi. Talagang napagod ang batang ito. sige na. Shuri, gising ka na. Kumusta ang sanggol? Ang sanggol, Ligtas ang sanggol, huwag kang mag-alala. Natulog siya buong araw. Tingnan mo ang babe. Ang dati mailap na dangal ko. Sa wakas ay natagpuan ko ang taong handang yumukod sa akin. Sa sandaling ito, Huyanchen, ako ay maligaya.